sa inyong serbisyong totoo. Serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa Kampiyon na Estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa Bugos ng Pilipinas, alas 11:14. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Klaro kag estable sa serbisyo publiko. Klaro, may punto kag sincero sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps. DJ Rainy on the mix. Mga K5, good morning haton nga tanan. Malipayon nga oras. Huwebes na, July 16. Inyan aton programa 11 Mbps. Kada alas 11 mga balita ng public service. Ini ka K5 Kevin Siusana. Meron niyan mga ka K5. Maupait aton istoryahon niton alagang PhilHealth sa Leyte alas 11:30. Iton, siyempre, karuyagad naton nga makangurudyot, mahimsog it panlawas, iton aton mga baby, iton aton mga anak. It makurila kay may daiba nga nagkukulang hinnutrisyon, nga sinasakitan iton aton mga anak. Kung maamo ini, nga may da tinatawag nga severe acute malnutrition o kung SAM, severe acute malnutrition, may dahito PhilHealth package para ito nga mga pasyente. Niro niyan mga ka-K5. Sige kadiantan, itong magiging kahimtang, ito naton panahon niya ng adlaw. Ready na? Oy, ano ini Isamelco, an Eastern Samar Electric Cooperative. 12 hours na itong power interruption, waray supply kuryente dito amon na oras Eastern Samar. Ngan bangin nga ni siguro iba nga mga bungtoy na amo gihapon. Tubtub yan na, di rin natutudlo kung ano itrason. Nga, 12 oras na. Kung kita din haliyay ko to, sa kapitlayay ko to, nagre-reklamo kita hitag 5 minutes nga brownout. Pakadto ka mo Eastern Samar kay makaka-experience ka mo yung tag-12 nga oras nga brownout nga waray abiso. Tub-tub yan na, maluoy ang Diyos.
Damit na sasakupan hit Isamelco, Eastern Samar Electric Cooperative. 12 oras na nga waray kuryente. Tubtub yan na, maluoy. Waray pa kuno kasasabte kung ano it rason. Totoo iti Isamelco. Waray gud katatambal hit nga sakit. Tikang pahadto, dika-dekada na ito nga problema. Anyway, kadian tanay kay sigurado nga may dahin ni power supply. Permanente nga may power supply. Ito nagre-report. Hanaton weather update. Ulat panahon. Sir Ruel Montesa, good morning. Nawawarayan kag gihapon. Alaton minayo yung minahal nga probinsya Leyte, padayon kita nakakaabat hapag kaya na in good weather, correct sigmon, masirak nga panahon ni taton na abat, kung may mga pag-uran man, tigda ay lainingan panalagsa, may tungod lang sinisiring local thunderstorm, nga usang nga 2 ka oras sa naman nabuhay nga local thunderstorm, kung makita mga Doppler radar, hit pag-asa ma-issue pag-asa thunderstorm advisory. Ngan ko na niyo barangay, bungto or syudad, maalakbatan ni nga local thunderstorm, pwede ito magkaroon makusugay nga uran, makusugay nga hangin, ngan may kaupon nga pagkidlat, ngan mananabula ito sa kubin sa nga 2 ka oras. Basar naman liwatan pinakabago nga satellite animation ng pag-asa, waray tangahaw, nakikita nga mahirimo nga LPA, o sino Bagyo, sa kubnong gawasan Philippine Area of Responsibility, yan na nga adlaw. Ito na adalat sa Kubiton Par, ang sinisiring southwest monsoon o hangin na bagat, na kundiin, gindodominar niya extreme northern Luzon. Maluya ini nga habagat hapag kaya na, kay extreme northern Luzon laan napiktuhan. Waray, gale, warning nga ginihisan pag-asa, para yan ang adlaw, din ato repeat, salita natin mga ka K5 nga nagpapakabuhi kadagatan pinagyan pagisda talawas kumadto dagat pagpakabuhi basta magipatleran maupay para liwat hira makalikay hinano pa man nga mga disgrasya nga posible manabo samtang hira adto kadagatan nagpapakabuhi. Pati gihapon na naton mga ka K5 nga mabiyahe nga adlaw pinagya dagat talawas gihap pagbiyahe kay siring ko pa man kanina waray gale warning nga giniisan pag-asa dinatropit ngan habugos nga sinirangan han Visayas. Anaton real time yan ang temperatura na ada kita di Tacloban, ada kita 32 sentigrado na may posibilidad pa nga mabutin 33 sentigrado. Anaton adlaw sinidlit kanina aga alas 5:24 matutunod niyan nga kulop alas 6:07. Naton daylight time yan ang adlaw di Tacloban, may da kita 12 ka oras ngan 43 minutos. Thank you so much, Sir Ruel. Hanimo weather update. Damo nga salamat ngan maupay nga aga Leyte. K5 News FM Live Report. Oras alas 11:21 na. Kape. Kita anay mga ka-K5. DTX Coffee Mix sa naton pilion kung magkakape kita. Kay ano? Kay ini, pinagyan DTX Coffee Mix, gintatanggal ang toxin sa aton lawas. Siyempre katanggal it toxins, maupay it kalidad hiton aton dugo, maupay it aton pamahong-pahong. Sigit kape, nagdi-detox ka pa. Amo ito ang durot, ang DTX Coffee Mix. Ngan para liwat hiton ginagiinabat na high blood pressure, ngan diabetes, hataas iton blood sugar, o kaya hataas iton BP, makakabulig pagkontrol hito, DTX 500 capsule. Tigam nito mga ka-K5 ha. Ini nga DTX 500 nga DTX Coffee Mix, mapapalit ha Klinika de Alternatibo, Avenida Veteranos Tacloban, nga magkakamay-ada na liwat, hinwaray bayad nga check-up, waray bayad nga pangonsulta. Tikang July 20, tubtob July 26. Sunod na ito nga simana. Sunod nito nga simana. Okay? Alas 11:22 sa naton oras mga ka-K5. Boy, may danaliwat ipanhahatag nga mga ayuda. Ngadto hiton kadamaan nga Pilipino tungod hining nagtitikha-taas na liwat nga presyo hiton krudo. Oo, nag-alutagahin 7 point something billion iton gobyerno. Manahatagan hintag 2,000.
hinudaw lait magpapakatagamtam hini mga ka K5. Niro niyan, pag-irestoryahan naton ito. Pero, pag importante liwat ini mga ka K5, ha? Labi na iton may ada pa mga anak, nga gudti pa, mga baby, nga pwede maapiktaran han tinatawag nga severe acute malnutrition. Ano it matatagamtaman naton nga benepisyo ha PhilHealth kung may ada hini nga sakit. Niyan ha aton pagbalik ang alagang PhilHealth sa Leyte. Patalastas anay. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Mga sangkay nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han ira bago nga schedule, han libre nga check-up. Tigam niyan mga petsa, Hulyo 20 at Hulyo 24, 2026. Alas 8 na agad, tugtub alas 4:30 hatod kulop. Ngan pagka Hulyo 26, alas 8 na agad, tugtub alas 3 ang kulop. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up. Han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan, Ciudad ng Tacloban. Permi ko din ang dumi nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Tinapay? Sliced bread. Go for the original goodness. Sa bawat slice, suwak na suwak ang Alkis Bread House Sliced Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte. Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibo matraya iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sugaran DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh ngan extend food supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. Nahimumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, Haburayan, San Jose, P-Med Pharmacy, Hapalo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, Hatanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, Haburawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading along Corner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! D3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo, pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ang dura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung naghahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingi ang imo atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ng mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rolando Basanes, daghan na kayo kung datlawang kape. Pero lahig kayo ng DTX Coffee Mix, gawas na lami na, katabangan pa dyan ang akong arthritis. Antod karon, doon na nibalik ang hubag sa akong mga tiil. DTX Coffee Mix. Papalit sa mga butika.
Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon, you might get ubo, you might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C. DTX Beauty Soap. Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor. DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Sang natilawan ang Extend Food Supplement for Men. Daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sang akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid. Extend Food Supplement for Men. Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo balaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! May yakap na nag-aalaga, yakap na tulong ay hatid, tulong para tayo'y malayo sa sakit. Payakap sa yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Nang tayo'y malayo sa sakit. Oras mga ka-K5, alas 11:30. Ngan kada sugod hini nga takna, hakada Huwebes nga adlaw, an aton programa nga Alagang PhilHealth sa Leyte. Nga ada na kita yana ika-12 nga episode. Maupay nga otro nga aga aton nga tanan mga ka-K5. Abrihanta naton programa Alagang PhilHealth ha Region 8 nga naton naliwat yan na paghihisgutan, aton paghirestoryahan an nga tanan nga benepisyo nga aton matatagamtaman ha PhilHealth ngan iba pa nga mga impormasyon kasumpay han ahensya. Ngan siyempre, kaupod naliwat naton yan na an information officer han ahensya, Ma'am Dayan Catherine Ablasa. Good morning, Ma'am Dayan. Yes, Sir Kevin. Maupay nga aga. Ngan haaton gihapon mga manmarati. Ngan nagsusuporta han aton programa Alagang PhilHealth sa Leyte. Good morning, everyone. An aton po pag-irostoryahan timely ngahin important gayud kay pag-irostoryahan naton an mahitungod ha kaupayan ngan kabubuwason han aton mga anak. Kasumpay ini po han celebration han Nutrition Month yan ang bulan han July. Aton pag-irostoryahan an mahitungod ha severe acute malnutrition o SAM. Paano naton ini maiiwasan, paano mamamanage, pamamaagihan, PhilHealth Outpatient Therapeutic Care Benefit Package o ang gintatawag naton nga SAM OTC package. Amay nin aton pag-irostoryahan yan na nga adlaw. Wow. Maupay na lang nga may dahin nga programa nga Alagang PhilHealth sa Leyte kay nawaraan na ako nung nauna nga July ngay Nutrition Month. So outpatient ngayon ni ma'am, ano it pagkuan ni outpatient therapeutic care para han severe acute malnutrition. Agi daw, damo it mga kabataan naton hiniya na. Sige ma'am. Maupay pamation kay Sam. Pero it karagsid ngun ngayon kay severe acute malnutrition. Ano ini nga sakit nga severe acute malnutrition o SAM? Amo ini po ang pinakamalala or pinaka-dangerous nga form hin kakulangan hin nutrition ha mga bata.
Ang pulong nga severe, ibig sabihin grabe. Grabe, oo. Nangangahulugan nga ang lawasan bata, dry. Mamamara. Yes, tapos grabe nga panluya, while an acute amuan pagtigda, paghabubo, timbang, siguro darahan kawarayan gana pagkaon o bangin, tikang palahiyahin sakit like pneumonia or pulmonya. Ini po nga sakit nga Sam, maaagapan gud ini, pero kung diri iniya maagapan, maabot gud ini posible hakamatayon. Kung mabuhi man ang bata, posible magdulot inihin pagkaantalahan ira pagtubo, ma-diagnose ra clinically nga bansot o stunted. Gida. Pamati ka mo mga kag-anak ha, pamati kita mga kag-anak. Kay ini nga severe acute malnutrition, pwede mawara iton kinabuhi hit bata kundi maagapan. Kung mabuhi man, bangin diri na maupay iya pagtubo. Okay. So, ano ma'am it mga sinyalis? Paano kita makakasabot ngayon usa nga bata inagaantos hini nga Sam? Ha, clinical pong aspeto, masisiringan usa nga bata in may ada SAM or severe acute malnutrition, pinaagihan tulo nga guidelines. So, ang una, ang iya measurement, ang iya weight, akma ha iya height, or ang tinatawag nga weight for height. Kung mas habubo, -3 standard deviation, batay ha pamantayan han World Health Organization, considered na ini nga may SAM. Ang measurement liwat po han braso, kung gamitan han tinatawag nga mid-upper arm circumference or MUAC tape, kung habubo 115 millimeters para ha mga bata nga 6 and until 60 months, may SAM na inihiya. Kung nagkakamayadahin bilateral pitting edema o ang paghubag handuha nga tiil, ibig sabihin nagpapakita na ini nga grabe na ang kakulangan han protina halawas han bata. Kung umabot na po ini nga punto ha bata, iya immune system bangin tuluyan na nga bumigay, magbagsak, tapos it's very sad kay madali lagud ira mamatay kung amo na ini nga sitwasyon. Kasi rin ko hindi nga iton makuragad pag-discuss kay namamatay. Kasi rin ko man hinihad to nga it malnutrition, pipinakaon lang matatambal dayon. Iba nga yan kung nagkakamay-ada na hining paghurubag, hit duha nga tiil, tungod hit kulang, hin protein, hit lawas, agoy. Wag na nilikado man ngayon ini, salit kinahanglang god kita pagbantayan naton health iton aton mga anak. So yan na kay Nutrition Month iton July. Kay ano nga importante nga pag-iristoryahan naton iniya na labi na nga nagtitigamang kitit Nutrition Month, ma'am? Ang pagsilibral po han Nutrition Month kada Hulyo, amo an tumong naton nga pakusgon an aton hibaro, an publiko mahibaro kunta kung gaano ka-importante ang nutrisyon como foundation hiyahin progressive nga country. Yan nga 2026 po, insasalin urog naton an ika 52nd nga Nutrition Month nga may tema sa pipan sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. Ngahin may sub-theme gihapon ini, nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Pakabasa ko kanina, ma'am, nga may ada ni tema nga upod nga nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Tingin ko kaya nga mahinganga di man iton aton environment nga kanan nutrition man ini nga aton giniiristoryahan. Sige daw, ma'am. Aanhon naton pagsumpay it nutrisyon hiton bata ngadto hiton pagproteher hiton aton kalibungan or environment. Okay, ang sub-theme po nga, nutrisyon at kalikasan, ating pangalagaan, may connect hiya. Kay diri naton makakabot an enough nga nutrition kung an aton agrikultura, an aton libong naguguba. So usually, kung may ada sobra nga bagyo, baha, famine, nga darahan climate change, direkta ini nga nagpapagubahan mga pananom, han aton mga magsasaka,
Ngahin, nakakaresulta gihapon hin paghabubo, han supply, han pagkaon. Tama. Kung may dahabubo nga supply, han pagkaon, nahataas ang presyo, han mga pagkaon naton nga available, napipiritan ang mga pamilya nga magpalit hin mga pagkaon nga kulang hin nutrition, ang mga madagmit nala, like instant noodles, processed food, nga nagiging sanhi good inihin malnutrition, ngahin paghataas, han kaso hansam. Amo na siring po ang National Nutrition Council nga ang pagprotekta ha kalikasan diri lahiya usapin nga pangkapiligiran kundi nutrition imperative, meaning po unhealthy nga environment na equate hiyahin healthy nga food. So kan may healthy food, may healthy nga mga bata. Kay importante kay ada man kita na kuhit aton pagkaon ha mga umhanan kapartit aton environment. So kinahanglang gud nga aton protehiran ito na aton kalibungan kay waray naton iba nga kukuhaan isda at kita kadagatan kapartit environment ngan kun magkukulang kita ito apektado it aton nutrition. Sige daw ma'am kay anhiman ini nga malnutrition di man naton kalilikayan ano it aton nan record nga mga datos kapartit malnutrition din sa Pilipinas. Habugos po nga kalibutan o habugos nga anit bugos sa kalibutan. Yes. Sige ma'am. Ada po kitahin 14.3 million nga mga kabataan ang nakikipaglaban hansam or severe acute malnutrition. Ha Pilipinas ayon ha research may ada daw 95 nga bata ang namamatay adlaw-adlaw darahin malnutrition, ngahin 28 ha kada 1,000 nga bata diri naabot ha edad nga 5. Anay daw ma'am, baga nasyak hini hala pamati daw kita hini mga kag-anak ano? Yan alakin pa kasabot nga subay hiton pag-aram dinhi ha Pilipinas may ada kada adlaw ini mga ka-K5 ha kada adlaw may ada 95 nga kabataan it namamatay tungod hit malnutrition. Ngan dida hit 1,000 nga kabataan may ada hito 28 haira dida nga diri nga ni naabot in 5 years old tungod hit malnutrition. Nasyak akini ma'am ngan baga na nasusubo. Sige daw mamipadayon ini nga iyo na research. Hakada liwat tulo ka bata daw may edad nga diri maabotin 5 ginko consider na bansot o stunted. Ngan it's also sad to say nga an aton nasod ikanapulo habugos nga kalibutan nga may pinakahataas nga bilanghan mga bata nga may wasting. Ibig sabihin na face hinsam. An baga diri gihapon maupay pamation ini nga nga darahin malnutrition kung maapektaran ang bata nga ada iya first 2 years of their life, permanente nga makakaapekto ha ira intellect, nga hinit ira kapasidad magtrabaho, pagdako nira, maapektohan good. Sige ma'am, kaya ada namang good ini, hikitain angay may pagbuhaton. Anit at bubuhaton para kalikyan iton grabe nga malnutrition nga pwede makaapekto iton aton pamilya. Okay. Ang pag-iwas po hini, magtitikang hatama nga management. May tinatawag po nga first 1,000 days. Ini po ginkilalahan Republic Act 11148 o ang kalusugan at nutrisyon ng Magnanay Act. Upod ini po ang regular nga prenatal care. Pagbuburod pala ini po ha, so api na inihiyak. Prenatal care han mga burod. Pag nag-anak, dapat exclusive nga pagpapasuso or exclusive breastfeeding ha first 6 months han baby nga waray good upod nga tubig o ano nga pagkaon. An breast milk man good aton la ipapahinumdum amo gud pinakamaupay nga aton defense against malnutrition. An pagkilala liwat po han mga complementary food, ipapakilala na ini ha aton mga baby ha ikaunom nga bulan, pero gini-encourage nga of course patuloy pa din ang pagpapasuso hanggang 2 years old or higit pa. Pahinumdumad to ha mga nanay. Sige ma'am, kun umabot it panahon pananglitan apektado hini nga severe acute malnutrition iton bata,
ano man it mga medisina or tambal para hini. Kung an usa nga bata mako-confirm nga may SAM pero waray pa malala nga complication like fever o kawarayan gana pagkaon, ma-manage po hirahan tinatawag nga outpatient therapeutic care or OTC. So ang primary nga care po hiri is mahatag tinatawag nga ready to use therapeutic food or RUTF. So ini energy filled, nutrition filled, paste inihiya nga ginhimo gamit an mani, gatas, oil, sugar nga ginhaluan gihapohin kompleto nga vitamins and minerals. So ini rekomendado han World Health Organization kay inihiya diri na gihapon kailangan lutuon, free from contamination ngan madali ighatag ha mga kag-anak ha mga balay han mga bata nga mako-confirm nga may ada SAM. Okay, sige. Yan na kay may da naman didi paagi para buligan iton nagaantos sini nga kabataan in severe acute malnutrition ipinaagihan outpatient therapeutic care ano it suporta nga mahahatag han PhilHealth. Ang PhilHealth SAM OTC benefit package po ginhimo hiya para maghatag hin financial protection ha mga pamilya. So kun an usa ka family qualified or ang bata qualified, ibig sabihin ada ha edad nga 0 hanggang 60 months tapos pumasahiya ha clinical nga evaluation nga may SAM good hiya an management po hini nga igahatagan PhilHealth makakakarawat hin package nga 7,500. Ini Okay. parahan mga baby from 0 to 6 months. Kung 6 months pataas na po, 6 months to 60 months, ang benefit package po is 17,000. Aside hini po, may padayon nga counseling ang mga pamilya hin infant at young child feeding, water sanitation, and proper hygiene. Child development nga hin nurturing care. Upod din po ang pagmomonitor han mga bata han aton mga BHW, BNS nga nag-visit po ha mga balay kada semana para ma-monitor ang bata. Underliwat po han no balance billing or no co-payment ang mga pamilya nga waray good akus igbayad diri or waray na babaydan ha mga accredited nga health center. Kung pananglitan diri liwat maupay or diri mag-improve ang bata after mag-avail han SAM nga package, pwede ini utro nga enroll hangtod maupay totally ini nga bata. Yan palaki ni pakabati kung maupay lang nga may adi nga programa iton PhilHealth din amon nga pwede kung may ada di kad kita naghihingyap ka may adin malnutrition tat mga anak pero adi nga yan hin package ha mga ka K5 ito nan mamati yan na may may 7,500 may liwat 17,000 para bumalik ang maupay nga nutrisyon han iyo mga anak. Okay. So, labot lahin ni ma'am nga package para han SAM, para matambal iton may malnutrition, ada gihapon ang aton PhilHealth Yakap PhilHealth Yakap at gamot. Paano makakabulig di dahin ni ma'am? Okay. So, ang PhilHealth Yakap po, again, pinaupay pa nga primary care package, may ada libre nga primary care check-up, libre nga laboratory at diagnostic tests, may cancer screening tests, ngan may libre nga gamot ha mga accredited nga botika or PhilHealth gamot facility. Ang Yakap po nagiging active case finding nga hin early detection arm hit aton community kay pamamagitan hini nga pagrehistrohan Yakap ang pamilya mag-undergo tinatawag nga first patient encounter kundiin hihimuon ang kompleto nga health profile hin bata. Kun pagsusuri po makitaan na han doktor ang bata nga may senyales
nga habubuan iya timbang, mahinaan iya resistensya, agad silang may enroll po hasam OTC package para diri na maggrabe ang ira kondisyon. Ibig sabihin, mababantayan good hin maupay han mga doktor, an kalusugan han bata para diri na umabot hin grabe ang ira malnutrition. Pwede po kita magpalistahin na Yakap Clinic hapamamagitan han aton eGov PH mobile app or ang pagbisita ha pinakaharani nga mga PhilHealth Local Health Insurance Office para magpalista. Ang programa liwat po nga PhilHealth Gamot, amo an outpatient drug benefit package nga nag-offer hin 20,000 worth hin medicine kada tuig para ha kwalipikado nga miyembro. So para liwat po ang mga bata nga mag-undergo han SAM OTC, may mga particular po nga routine medicine nga kailangan nira inumon. Upod dinhi an ferrous sulfate para ha anemia, an albendazole o mebendazole para ha deworming, vitamin A soft gels, ngahin folic acid. So ini po libre makukuha ha mga accredited Yakap clinics ngahin partner pharmacies. Kailangan la po hin reseta tikang ha doktor nga may upod nga Unique Prescription Security Code o UPSC nga ipapakita mga accredited nga butika para maka-avail, makakuha han gamot nga waray na babaydan pa. So ini ma'am nga kung haiyo pagkita na-discuss man naton kanina ang mga sintomas ini. Di ba ma'am nabagay nakakuang kita nga kung nahubag it mga tiil hay na adto may dapat to iba din Opo, an iya weight, deri akba hiya, height, baga, tapos an iya arm. Iton kabug at niya magaan hin ora-ora kontra iton iya kahataas, tapos iton iya mga butkon baga deri malibsog, posible ito nga maging sintomas hin malnutrition. So, kung mga sugad ito nga inaabat, mamoray ganin pagkaon, ito ni ba nag-aalang pagkadtohin mga klinika. So, dida ito come in an aton mga Yakap Center han PhilHealth nga accredited. Yes po. Amo ginaabi-abi naton ang mga pamilya nga ig-avail good ini. Kung harayo man kamo ang mga rural health units naton, api na inihira mga district healthcare centers na offer inihirahan na Yakap para initially makita health profile hit bata. So, nalutaw na liwat din nga sugad ini ka-importante it pagpa-check up. Yes po. O ngan kinahanglan diri na naton pag hinulaton ma'am nga maggarasa pa iton bata. Kay total libre man init pagpa-check up ore ka man babaydan. Opo, that's correct Sir Kevin. Agoy ang mga aton kay usa nga diri pa nababari nga batasan hit Pilipino ini nga pag-alang naton pagpa-check up. Labi na kadiretso kita nakakahunaon at garastoson. So, adi, labi nit aton mga, maupay pa kita nga mga medyo idara na may mga buot kay maram kita mag-tiro template at lawas. Pero kung suga din nga kabataan nga di nakakagsumat, mas maupay godadon hiningad aton accredited nga mga Yakap Center. Yes po. So, damo po ang aton mga Yakap clinics na available. In fact, I'm happy to inform it aton mga manmarati nga may nahidugang po aton list of Yakap clinics din an RTR hospital na offer na hera hin Yakap. Wow. So bagula ini duha na hera nga private nga hospital nga na offer an Divine Word pati an RTR. Kakano lang ma'am an RTR nga nahilakip an Yakap hospital din sa Tacloban. Pamati ko po yesterday la. Ngayon. Opo, kay amon gin-announce sa amon office nga kuan na hera na offered. Nga nakikita naghihapon namon na system. Wow, maupay kay nagtikada mo kay iton iba mapasahi pa ngadto, harani lang ada RTR. So may napagpipilian kung baga ma'am. Yes po. So may ada po kita mga government ngahin private nga Yakap clinics. I-remind ko la po, ang aton mga private Yakap clinics, posible hira mag-charge han co-payment nga tinatawag, pero diri malampas 900 pesos kada member. So, ang co-payment, ngayon ang capitation nga 1,700, amo po ini posible nga ma-avail kun ha private Yakap. Kung adaliwat po hin government nga Yakap clinic, waray na po extra
nga babaydan. Pananglitan po ikaw, may ada ka na yakap clinic, gusto mo magbalhin. Kung waray ka pa naka-availhan first patient encounter, ibig sabihin waray ka pa ka-interview, waray pa kahimo ni imo health profile hito sa kayakap clinic, pwede ka pa mag-transfer anytime this year. And the transfer will take effect immediately. Kung pananglitan po, may adanahan first patient encounter and transfer of yakap clinic, pwede po himuon yana nga 4th quarter of the year, October to December. Iniliwat nga transfer, magiging effective hiya next year na. Pagkakantuhin ni ma'am nga kuan nga yakap, pananglitan maaram ka na nga didto kahit nakarehistro. Hinot imdadaopon didto. Pananglitan adi nga let's say nga di City Hospital kay api man ito EVMC, hinot kakadtuon nimo or kuan Leyte Provincial Hospital. Okay. Ini po madepende ha set up hit facility or hit hospital. Usually kung clinics diretso na nga maaram ang mga secretary. Kung ha mga hospital liwat po magpapakiana anay nga to hit era information kun hain an lista kay diri nga tanan liwat nga doctors nakakahatagan yakap nga benefit. So kada hospital hinimam nga accredited whether government or private, may net nira dito pinaka-point person nga amo't magga-guide. Yes po. Okay. So diri ka malilipat ngan ayaw ka mo pag-alang kay aton ini mga katungod kumo membro hiton PhilHealth. Yes. Sige ma'am, ano pa imo mga reminders? Well, reminder gihapon po nga konektadohan aton topic today an aton mga nanay, mga tatay, mga caregivers, mga barangay health workers. Ayaw naton po ini igbaliwaray nga malnutrition kay grabe net epekto ha mga bata. An malnutrition diri la inihiya ha irestorya nga waray pagkaon pero ini nga sakit nakakamatay pero pwede man kunta hiya manage ngan maupay. Kung mapansin po naton nga may mga sintomas an mga bata magsiring pa naton kanina magpakadto na gud kita pinakaharani nga health center, magparehistro po han yakap para masiguro naton nga an bugos nga pamilya maproprotektaran under the Universal Healthcare Law. So i-remind nala utro naton nga an pag-iwas po han malnutrition nagtitikang po ha pag-alagahan aton environment ngan PhilHealth adi po nga mabulig if ever kailangan na hinbulig. Reminder po liwat nga an mga may pakiana kun anon mga benefit, anon ma-avail ha PhilHealth. May dapo kita tinatawag nga PhilHealth All Case Rates or ACR app. Dinhi po ma-access naton ang tanan nga impormasyon han pagkaduro dilain nga PhilHealth benefit anytime, anywhere gamit ini nga app. So kung Android user ka ma-download ka lahini nga PhilHealth ACR app tika nga Play Store. Ngan kung na-download na, bisan wari internet po, machi-check ini niyo makikita niyo kung ano ang package. Magta-type la han description box kung ano ang sakit or ano ang operation. Kung iOS users liwat, makato PhilHealth website, amo ang www.philhealth.gov.ph, i-click ang tab han online services, pilion ang case rates, i-type gihapon ha description box ang sakit o operation, pwede gihapon ang RVS code or ICD-10 code nga pwede makuha ha ospital. Dito masasabtan kung ano ang package nga mapipili or ma-avail. Tatapuson talaanay po din hit aton mga damo nga reminders Sige, ma'am. If you have any question an amon po office Tacloban Local Health Insurance Office abri po Mondays through Fridays, so ayo ka mo pag-alang kay an ibang opisina waray office at Friday, kami po ha Fatima nga office may ada po kami opisina from 8 a.m. to 5 p.m. So hangaran po han Regional Vice President naton si Sir Ronald S. Habay, kaupod ang Local Health Insurance Office of Tacloban, head he Sir Richard Mauro R. Bugho. I-invite ko kamo otro ha aton next episode po July 23. Ako po hidayan Catherine M. Ablasa. Maupay nga aga.
Thank you so much si Ma'am Dayan Catherine Ablasan, aton Information Officer han PhilHealth. Ngan siring didi hinumduman naton, ligtas ang may alam, kalusugan ay kayamanan. Akon ini bibinisayon, nakakatalwas it may kinaadman. It kabutangan, hiton aton panlawas, amo it aton karikuhan. Ayaw naton hingalimtian, aton kasugbong, han aton maupay nga panlawas, and PhilHealth. Oras mga ka-K5. 11:58. Sunod kita nga Huwebes na liwat han aton espesyal nga programa Alagang PhilHealth sa Leyte. Makadianay kita mga ka-K5 han aton MyTC Network News ngan kataliwan hini mabalik pa ang aton programa 11 Mbps. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso. Mga ka-K5, ha 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga pabliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan iba pa. 578 Emporium, ang baton, han mahal nga pabliton. Ang 578 Emporium in may mga branches, Hakatarman, Ormoc City, ngan Borongan City. D3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo, pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso. Ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News. MyTC Network News. Network News. MyTC Network News. Headline. At sa ulo naman nagbabagang balita, Brigadier General Escanilla sa itinalaga bilang commander ng 3rd Infantry Division. Isang estudyante sa Paranas, Samar na pigilan ng mga otoridad matapos nagbanta na magdadala ng baril sa paaralan. Tindahan sa Pasig City ni ransak ng menor de edad. Lolo na sospek sa pangahalay ng kanyang sariling apo na menor de edad, sinampahan na ng kaso sa Negros Occidental. 3 sospek sa pagpatay sa marine biology sa bayan ng Sibulan arestado na. 6.8 million pesos na shabu at kontrabando na samsam sa arestadong lalaki sa Aslicia, Isabela. Sospek sa pagnanakaw at paninilip sa mga boarding house sa San Jose Antique, una nang nakulong dahil sa illegal na droga. Shabu dealer sa isla na kilala bilang ipinanganak na apoy sa Northern Mindanao, Timbog. At 45 tricycle drivers sa Kalibo natiketan dahil sa hindi pagsusuot ng bagong uniforme. Headline. MyTC Network News. MyTC Network News. Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha.
At sa unang detalye ng mga balita, Brigadier General Escanilla itinalaga bilang commander ng 3rd Infantry Division. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal. Itinalaga bilang commander ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army si Brigadier General Joey Escanillas. Si Escanillas ang pumalit sa nagretiro na si Major General Michael Samson. Napagalaman ang bagong commander ng 3rd ID ay Tubong Alimujan Iloilo at dating brigade commander sa Negros Oriental at Armed Forces of the Philippines Joint Task Force Cebu. Ipinasiguro naman ni Escanillas na ipagpapatuloy nito ang mga nasimulang programa ni Samson. Tututukan rin ito ang tuluyang pagsugpo sa natitirang bilang ng mga rebelde sa Isla ng Panay at Negros upang mapanatili ang seguridad ng mga mamamayan. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Samantala, isang estudyante sa Paranas, Samar napigilan ng mga otoridad matapos nagbanta na magdadala ng barila sa paaralan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Carlo Arisgado. Isang grade 9 na mag-aaral ng Kasandig National High School sa Barangay Kasandig, Paranas, Samar ang nagpakalat ng banta sa social media na magdadala siya di umano ng barila sa loob ng paaralan nitong Hulyo 14. Base sa impormasyong nakalapa, ipinadala ng estudyante ang banta sa pamamagitan ng isang mensahe sa kanyang kaklase na bukas ka lang kasama ang litrato ng baril at mga bala na nakalagay sa loob ng kanyang bag. Nagdulot din ng matinding takot sa nakatanggap ng mensahe ang pahayag ng suspect na isa pa lang daw di umano ang kanyang nasaksak. Agad na naiulat ang banta sa mga otoridad na mabilis namang umaksyon kasama ang Municipal Social Welfare Development Office o MSWDO. Sa isinagawang operasyon na-recover sa bahay ng estudyante ang isang kalibre 38 na baril na pagmamay-ari ng kanyang ama at sa ngayon patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kung paano nakuha ng grade 9 student ang nasabing baril. Samantala, nagdulot ito ng malaking pangamba sa buong komunidad lalo na't sunod-sunod ang mga naiulat na banta sa mga paaralan mula nang mangyari ang manugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Hunyo 22. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa Kampiyon ng mga balita serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. At tindahan sa Pasay City niransak na menor de edad. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo. Pinasok at niransak ng 17 anyos na si alias Toto ang isang tindahan sa Barangay Hagimitan, Pasay City, Iloilo, pasado alas 10 ng gabi, Hulyo 14. Sa investigasyon ng Pasay City Police Station, nadiskubrihan na lamang ng may-ari ng tindahan alas 7 ng umaga, Hulyo 15, na bukas na ang pinto sa likuran. Nalaman nitong wala na ang tinatayang 65,000 pesos na cash na ibabayad sana sa ahente ng sigarilyo. Sa CCTV ng tindahan, umakyat sa bubong ang menor de edad, kinuha ang stelmating at doon na lumusot papasok. Wala namang ibang kagamitan na nawala at nahuli naman ang nasabing sospek. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Samantala, lolo na sospek sa pangahalaya ng kanyang sariling apo na minor de edad, sinampahan na ng kaso sa Negros Occidental. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson. Sinampahan na ng kaso ang lolo na sospek sa di umano'y pangahalay sa kanyang minor de edad na apo sa probinsya ng Negros Occidental. Unang pumutok ang balita hinggil sa nangyaring sexual abuse sa Southern Negros Occidental noong araw ng Martes, Hulyo 14, na naganap mismo sa loob ng bahay kung saan nakatira ang sospek at ang biktima. Nangyari ang panghahalay noong Lunes ng gabi. Nagkataon din na nasa trabaho pa ang ina ng biktima na anak naman ng sospek. Napagalaman ng K5 News FM na walang record sa barangay ang lolo bago naganap ang pang-aabuso. Isinailalim na sa counseling ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang menor de edad. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod,
Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Gayun din 3 suspect sa pagpatay sa marine biology sa bayan ng Sibulan arestado na. Balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio. Naaresto na ang 3 sa 4 na suspect na sangkot sa pagpatay sa Amerikanong marine biologist na si Kent Carpentier. Ayon pa kay PNP PR Chief Police Colonel Alan Ray nitong Huwebes. Kabilang sa mga naaresto ang gunman ang nagsilbing lookout at ang individual na umano'y ng abuso sa kinakasama ng biktima. Hindi pa inilalabas sa mga pangalan ng mga narestong suspect kung saan ang 26 anyos na gunman ay naaresto kahapon, habang isa pang suspect na umano'y nagsilbing lookout ay sumuko sa Sibulan PNP ngayong araw. Inihayag din ni Norfolk Provincial Director Police Colonel Timur Alam na may mga dati ng record kriminal ang mga suspect. Samantala, nanatili sa kustudiyan ng pulisya ang kinakasama ng biktima bilang isang saksi. Si Carpenter, 63 anyos, ay binaril at napatay matapos umanong pertsahang pasukin ng 3 hindi kilalang lalaki ang kanyang tahanan sa Barangay Sibulan noong nakaraang linggo. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 6.8 million na shabu at kontrabando nasamsam sa arestadong lalaki sa Alicia Isabela. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni ka-K5 Dan Chavez. Nakumpiskahan ng tinatayang 6.8 milyong pisong halaga ng shabu, mga baril, bala at pampasabog ng silbihan ng warrant of arrest ang isang lalaking may kasong murder sa Sitio Andarayan, Barangay Rizal, Alicia Isabela, madaling araw ng Hulyo 15, 2026. Kinilala ang suspect na si alias Mel, 37 anyos, na orihinal na pakay ng mga autoridad para sa kasong murder na walang kaakibat na piyansa para sa kanyang pansamantalang paglaya. Ng kapkapan ng suspect, tumambad sa mga pulis ang 4 na transparent plastic sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 1 kilo, bukod pa sa nakuha sa kanyang sling bag na may perang cash na nagkakalaga ng 11,910 pesos. Bukod sa droga, nakuha rin sa pag-iingat ng suspect ang arsenal ng armas, kabilang ang isang arms-core shotgun, isang caliber .45 pistol, sari-saring bala para sa iba't ibang kalibre ng baril, isang samurai at isang aktibong granada na nakasilid sa lalagyang papel. Na-recover din sa operasyon ang mga drug paraphernalia tulad ng digital weighing scale, glass tube pipes at aluminum foil. Kasalukuyan ang nasa kustudiya ng Kawayan Component City Police Station ang akusado para sa dokumentasyon at paghahanda ng mga karagdagang kasong kriminal laban sa kanya. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nag-uulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. At suspect sa pagnanakaw at paninilip sa mga boarding house sa San Jose Antique. Una nang nakulong dahil sa iligal na droga. Balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo. Una nang nakulong dahil sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 noong 2019, pati na rin sa pagnanakaw at sapitang pagpasok sa mga boarding houses ang isang suspect sa bayan ng San Jose de Buenavista, Antique. Sa media interview kay Police Major Jeremy Ian Magbanwa, Chief of Police ng San Jose MPS, kanyang ipinahayag na kanilang nakilalang suspect na si alias Jeffrey, 37 anyos at residente ng Barangay 8. Kasalukuyan naman minamanmanan ng mga otoridad ang suspect kaugnay ng iligal na droga. Naaresto ang suspect sa Mohon Terminal sa Iloilo City matapos magnakaw ng isang iPhone at 2 tablet bandang hating gabi ng Hulyo 15 bago pumasok sa isang boarding house ng 1:00 ng madaling araw kung saan nakita ng biktima na may hawak na kutsilyo ang suspect. Natapos ang insidente, mabilis siyang tumalon mula sa bintana at tumakas patungong Iloilo. Kasalukuyan namang nakadetain ang suspect sa San Jose MPS para sa nararapat na disposisyon. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News.
At shabu dealer sa isla na kilala bilang ipinanganak na apoy sa Northern Mindanao, timbog. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino. Timbog ang shabu dealer sa Camiguin na kilala bilang islang ipinanganak sa apoy sa Northern Mindanao. Kinilala ang suspect na si alias Boy D, 41 anyos, residente ng Lower Maslog, Barangay Balbagon, Mambahaw, Camiguin. Mahigit 67,000 pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska mula sa kanya sa bisa ng search warrant na ikinasa ng PDEA 10 katuwang ang PNP Mambahaw MPS, PNP Camiguin, PIU, PDEU at Camiguin 1st, 2nd PMFP. Maharap si Boy D sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Samantala, 45 tricycle drivers sa Kalibo natiketa na dahil sa hindi pagsusuot ng bagong uniforme. Balitang hatid sa atin ni K5 Leonard Veray. Umabot sa 45 tricycle driver ang natikitan dahil sa hindi pagsusuot ng tamang uniforme habang namamasada sa bayan ng Kalibo, kasunod ng mahigpit na pagpapatupad ng ordinansa tungkol sa bagong uniforme ng mga tricycle driver. Ayon kay Vivian Briones, head ng Traffic and Transport Management Division o ang TTMD, sinabi nitong nakasaad sa Ordinance Number 2025-011 ang paggamit ng bagong sublimation uniform na inaprubahan pa noong December 2025. Gayunman, hindi ito agad ipinatupad bilang konsiderasyon sa mga driver lalo na noong panahon ng renewal ng prangkisa mula Enero hanggang Marso. Ayon pa kay Briones, matagal na ang kahilingan ng karamihan sa mga driver at mga opisyal ng TODA ang pagpapalit ng dating blazer na uniforme. Ipinaalam din niya sa mga TODA president na magsisimula ang pagpapatupad ng bagong polisiya noong Hulyo 13. Napag-alaman na karamihan sa mga natikitan ay hindi miyembro ng anumang TODA kaya posibleng hindi agad nila nalaman ang tungkol sa bagong patakaran. Ayon naman sa mga TODA presidente, hindi bastang makapagpapagawa ng uniforme ang mga ito hanggat hindi pa miyembro ng anumang asosasyon. Sa kabila nito, tiniyak ng TTMD na binigyan ng sapat na palugit ang mga driver upang makapagpagawa ng kanilang uniforme. Batay sa umiiral na ordinansa, papatawan ng 1,000 pesos na multa ang sinumang mahuhuling namamasada na walang suot na uniforme. Para sa ITC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, binawi ni US President Donald Trump ang kanyang banta na pagpataw ng 20% reimbursement fee sa mga kargamento ng mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Sa halip na singilin ng mga barko ng 20% fee, sinabi ni Trump na papalitan ito ng malawakang kasunduan sa kalakalan at pamumuhunan mula sa iba't ibang Gulf states sa patungong Estados Unidos. Ginawa rin ng US President ang pag-atras sa naturang panukala matapos magpahayag na matinding pagkabahala ang mga bansa sa Gulf Cooperation Council. Agad ding nagpahayag ng pagtutol ang International Maritime Organization ng United Nations kung saan ay sa kanila walang legal na batayan sa ilalim ng international law ang pagpapataw ng mandatoryong singil o to sa strait na ginagamit para sa pandaigdigang paglalayag. Samantala, itutuloy pa rin ng Estados Unidos ang full blockade o pagharang sa mga barko ng Iran at sa mga kargamento nito. ITC Network News. ITC Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng ITC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete, Antique at Kalibo, Antabayanan ang pagbabalik ni K5 Rex Santos Candos, K5 Reynard Barcelona Pustol at K5 Romy Kahilig sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
D3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3. Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa malusog na tayo, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. Mga sangkay nagpapahibaro ang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han ira bago nga schedule, han libre nga check-up. Tigam niyan mga petsa, Hulyo 20 at Hulyo 24, 2026. Alas 8 na agad, tugtub alas 4:30 hatod kulop. Ngan pagka Hulyo 26, alas 8 na agad, tugtub alas 3 kulop. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up. Han Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center nga naimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan, Ciudad ng Tacloban. Permi ko dinamdumi nga health is wealth, nga prevention is better than cure. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang. DTX 500. Mapali sa mga butika. Mayong adlaw, Doc Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso. Mayong adlaw po, Sir GB. Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Labi na jud sa mga managtiayon. I agree. Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ila nga marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Dako jud kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Pinaagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magkaproblema ka sa imong junior isip usa ka lalaki. Oo. Duha ka klase, Doc Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health. Impotence o sterility. Kung may tag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babaye. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata. Oo. Ang impotence kanang dili na jud mo barog imong junior. Muna lisod. Sayon raman na, Sir JP, kung sperm count raman ang problema. Osto. Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hangtod 300 milyon ka mga sperms per milliliter. Kadaghana. Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy. May radyo, Doc, kay dili tanan ang mahimog bata. Unsa raman kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count? O kana. Momubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells, Sir JP, pwede na ang kadaghanon. Muresulta sa pagkaburos ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 ug Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells. DTX 500. Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ko sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Usahay, Doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell aron makabuhat og bata ang lalaki. Una, basin ang babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto. Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count. Naibalaan nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm. Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo sa ng pag-inom, ug alak, pagpanigarilyo, pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kana mga tamis, ug dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Samot na ang wala giinom og DTX 500 ug Mighty C. Isip superior source of antioxidants. Unya sa manag-asawa diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata sa GP ba? Makabuo gyud anak, inom gyud sila DTX 500 og Mighty C. Likayi ang bisyo, ayaw sigig bilar
ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo Sir JP, mo inom, manigarilyo, magdruga, nya mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress ang DNA sa developing zygote. Makuratan na lang ka nga naay nitubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o kanser ra jud di ay. Doc Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary. Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 ug may tisi nyo asawa or imong bana. Aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby. Kana, kuha na dyan panahon, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso. O ako na sab si Doc Ramil Oysing, maayong lawas ampingan. Ayaw abusuhan. DTX 500. Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay o gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Eye Care Gold. Ayokong bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag-Eye Care Gold at gamit ko ang Eye Care Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. Eye Care Gold at Eye Care Drops, subok na maaasahan pang araw-araw. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutin at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rico. Ani ana ang kape nga nagasolbat sa problema. Kape nga may aroma, kampiyon ang timpla. DTX Coffee Mix sa sakit sa lawas malawas. Walay ubang kape na makatabang kundi DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Babalik sa mga butika. Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibo matraya? Iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ang mga leading pharmacies halate, Bilngala and Christian Pharmacy. Nahimumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, Haburayan, San Jose, PMed Pharmacy, Hapalo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, Hatanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, Haburawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading along corner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX Products na! Ako, Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko DTX 500, baga nag-upay na akong lawas nga ni kadua ini ak mata nga akong mabati nga malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako. An istorya na Celestina Sipara han maupay nga benepisyo hay alawas han DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon, you might get ubo, you might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-MyTC mo. Ang MyTC ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. MyTC, the mighty power of C. MyTC DTX Beauty Soap. Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit. DTX Beauty Soap. Palit sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas.
guys, tingi bala mga may the best gid ang extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. DTX Liniment Oil. Hindi lang pamparelax, hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax, safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahid. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide. Gabasa na naman balang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow, may puso. Mga ka-K5, nabalik ka naton programa 11 Mbps. Nga dito naton oras alas 12:28 na. Alala, sige, paningod to. Iton waray pa, pag-arigamon na para kita magpakatsibog. Iton mga nagbibiyahe yan na, hinahinay laha, yung pag-apras kung pinipiraw, sidngat yung mga pasaheros nga, madiskanso kalaanin pera ka minutos kung pagkikinahanglanon, makuren na iton na puwersa, sering paman. Kumusta liwat at mga nangangaon yan na, ha mga karinderiya, nga na mga toro-toro. Anada panimalayan nga ngaraon, ada merkado, nagla-lunch break, ngandida ha mga opisina, naka-lunch break. Malipayon nga udto aton nga tanan. Anhani pa ini nga eristorya, hini nga tigda nga paghitaas han kabaraydan han kuryente, mga ka-K5. Yan na, may pahayag ito National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. Ha? May mga rason nga gintutudlok ang NGCP kung kay nga tigda nga hinmitaas an aton kabaraydan hin kuryente. 11 Mbps. Para ang detalye hini nga report. K5 News FM Live Report. Ka-K5 Carlo Arisgado, i-K5 mo. Yes, K5 Kevin, yan na presenting nga nagdumara na regional press conference ito in NGCP, nga dito in Eastern Visayas. Hindi man po na K5 Kevin, mahuman nga nagkamay ata gihapon in regional press conference. Ito na Leyte Cooperatives or ito Leyeco nga dito in Eastern Visayas K5 Kevin, kundi usa dinhi ito na kumbaga pagin-presentar in iton kanugangan nga suporta ngan pag-umento hito na presyo na kuryente diri lang nga haw nga dihiton Tacloban kundi tanan nga mga cooperatives nga dihiton Eastern Visayas. So actually K5 Kevin, diri man lang nga dihiton Eastern Visayas kundi tanan nga mga rehiyon ito nakaka-experience hini nga pagmahala hito na kuryente. So that's why nakakarawat ito in NGCP hina magkalain-lain nga reports or magkalain-lain nga reklamo kung ano iton mga rason kung kay ano nga tigda la nga nagkomento iton aton sukot hiton kuryente. So yan K5 Kevin ini nga regional press conference ini naagod nga ipahibaro mga katawhan kung ano iton kaibahan hiton iton cooperatives ngan iton NGCP kundi yan K5 Kevin, ito nakasentrohan regional press conference. And damo kaduro itong mga factors kung ano itong mga causes from cooperatives. Ngayon kung ano liwat itong gindakaatubang yan itong NGCP may pagisumpay ito na supply and demand itong kuryente.
So usa dinhi kay Kevin nga sitwasyon kay manggod nga dili na manggod normal ano ito nato na experience niya nga kapasok iton ato na panahon kay the more kuno nga nagtitika hataas gihapon itong temperature or paso hiton aton panahon is the more nga mas nagtitika hitaas gihapon itong demand hiton kuryente. Ngan if ever man nga hitaas kaduro itong demand ng kuryente ngan diri nagmatch iton supply ka Kevin hindi da nagkakaproblema iton aton kuryente. So that's why nga iton NGCP nagpapalusad or nagpalusad hin magkaiba-iba nga mga warnings. So ganito ni yellow warnings ngan red warnings. Kundi ano Kevin ini nag-indicate itong yellow pala inag-indicate na nga waray nagmatch iton supply or iton demand hin kuryente nga iton na supply iton kuryente nga dito Eastern Visayas. So yan ano Kevin na hibaruan lugod naton nga tungod hito na mga situation no nga magkalait-lait nga mga warnings iton ato nakarawat matungod hito na kulangan o kakulangan itong kuryente mismo iton NGCP Kevin nagtudlo nga matungod kini nga mga warnings mismo itong Eastern Visayas o itong Visayas itong tapupusan nga Visayas Kevin inaaro pa mismo yung supply tika nga dihito Luzon ngan sugat gihapon iton Mindanao para magpapabilin lagi hapon nga sufisyente iton supplyan kuryente nga dihiton na Visayas mismo o lakip na din iton Eastern na Visayas o iton Region 8. So yan na kay dako na manggod ini nga factors kay naapektuhan na iton pagkonsumo kay actually gin-try nila ano kay Kevin pag-stabilize ini nga sitwasyon para diri duro nga ma-aumento iton sukot hiton nga hiton mga konsumidor hiton kuryente pero kay nakukompromise kaduro iton era operation hiton NGCP. So that's why nga gin-raise na gihapon ini nira nga mga awareness kung ano ba talaga iton naghihinabok nga hiton NGCP ngan sugad gihapon iton mga cooperatives ngan iton generations gihapon iton bugos nga nasod kay Kevin. So kanina is amo na ini iton mga response iton NGCP han paghitaas kundi usa dinhi kay Kevin no usa la anay iton aton igahatag nga anggulo iton causes iton paghitaas no kay dako ini nga responsibility nga diton mga consumer kundi iton system losses no amo ini iton ginhatag mismo han Lieco last week na may adat system losses that's why nga nagkomento iton pagsukot na kuryente. Itong system losses kay Kevin nakip na dinhi iton mga equipment nga medyo daan na kaduro nga niya na is tungod nga ating dala nga humitaas itong demand itong kuryente na compromise nga naapektuhan so na impact iton nga mga equipment nga dihiton NGCP nga sugad gihapon iton cooperatives. So that's why nga nag-adhira kin additional nga fees or additional nga support iton aton kuryente per kilowatt. So adi man Kevin para aton mga nga mapatian mismo tikan kan attorney Cynthia Perez Alabanza inihiya iton AVP ngan head mismo hiton Public Relation Department tikan hiton na Cebu City kung ano ba talaga iton situation nga hiton cooperatives ngan ano gihapon iton nga rason hiton cooperatives nga mag-aumento iton presyo or support hiton aton kuryente kay Kevin. Pamation ta iton aton interview. So, systems loss po, dalawa po kasi ang klaseng systems loss. Yung isa, yung technical systems loss. Yan po talaga yung kinakain ng kable ng kuryente habang dumadalo yung kuryente. Hindi po yan may iwasan kasi kumbaga scientific fact yan. Ang nagagawa po dyan, meron po tayong pwedeng i-install na mga devices o equipment para minimize yan. Lahat po ng provider na donada na may kuryente, may kable na ginagamit will suffer a certain amount of technical systems loss. For NGCP's part, meron rin po kaming ganyan, pero hindi po namin sinisingil yan. At kami po kasi ay naglalagay po kami ng mga ibang mga devices to minimize that systems loss. I think ang sinasabi niyo pong systems loss, I think na medyo nakakabigat sa bulsa ng consumer is yung pilferage o yung pagnakaw ng kuryente. Kasi po ang tawag nila dyan sa pagnakaw is systems loss also. Ngayon, yan ho yung nagiging impact ng mga nagja-jumper o nag-illegal tapping ng kuryente. Hindi po ang kumpanya ang nagbabayad niyan,
na ipapasa rin ho yan sa consumers. Kasi of course, kung baga gastusin niya ng kumpanya, bahagi po yan ng maaaring ipasa sa consumers. Kasi sa electric cooperative? Yes po. So, ano ka Kevin, ito usahan mga ginahingita nga mga causes, ito pag umento hininga sukot ito na kuryente, it is because ito mga system loss. So, usa din yan Kevin, ito mga illegal tapping, kundi diri na inibago, kundi for how many years naghihapon ini nga problema nga dihiton aton cooperatives bisan nga ini nga region. So usa ini hitong ginhingit actually damo pa ini nga mga causes ano Kevin, pero tagan tahin highlight kay gintagan din tudlok mismo itong NGCP nga dako itong responsibility itong mga consumer kay kung nakigin responsible enough la kita ano itong pag-consume itong aton kuryente kay Kevin, diri ini naton may experiencean itong tigda nga pag-hype itong presyohan at kuryente. So amo ito yung other side ano itong causes nga diliwat itong second causes ano Kevin. Ito nga sitwasyon is from cooperatives. So itong cooperatives mismo ito nag-decide kung na from itong gitatawag nga ERC or itong Energy Regulatory Commission, ito nagpapatupad ni Kevin kung pira ka pesos itong igdudugang itong sukot, no? Depende itong ira papawion matungod itong system loss. So nga diliwat itong NGCP nga situation kay Kevin, no? Ginsumatan kita nga hakadamo itong planta nga dito na nasod Pilipinas. Usa dinhi ito na Visayas kay Kevin. Andamo nga mga planta ito nag-shutdown. So that's why nga nakaka-experience kitahin mga power outrage. It is because nga diri sufficient nga nasugad gihapon para maligyan itong pagkaguba itong ibang nga planta is kinahanglan nga magkamay in management or ito na maintenance management nga that's why may ada mga specific area nga nagba-brown out. May ada mga target nga mga area nga igba-brown out laanay. It is because nga diri nagma-match, diri nagmi-meet itong supply nga itong demand. Pero so far itong dinhi ano kay Kevin na Visayas kay iton mga kumbaga pa nga ditong situation ng NGCP waray problema inin kumbaga pa iton mga supply mismo nga diha NGCP kay nagpapabilin man ano pero ang problema na dinhi kay Kevin kay matungod nga duro kahitaas iton demand tika nga diton consumer, that's why nakukompromise iton pag-budget nga sugad gihapon is diri na normal iton pag-distribuer iton kuryente ha magkalain-lain nga mga distributors. So that's why Kevin yan na is actually panduha pala ini nga damo pa nga mga causes iton ira gintudlok kanina. So nga diliwat ano kita kay Kevin kay actually kahuman ito na regional press conference iton NGCP ginbaton ini kay Kevin kay nga waray mabuhat itong NGCP nga huruhan mo buana iton sukot itong Pasay diri kay kuno tingdala ito na panghitaas. So iton baton hinihiton NGCP kay Kevin kumbaga pa diri ira mismo ito nagdi-decide kung mahitaas ba itong sukot itong kuryente kay itong ira trabaho in mag-distribute maghatagin supply itong kuryente ngan sugad gyapon pag-estudyuhan kung ano itong mga possible nga mga remedy kung over or duro kahitaas itong demand itong kuryente kaysa ito na supply. So itong baton dinhi kay Kevin itong Energy Regulatory Commission ito nagbubuot dinhi itong price cap itong kuryente. So that's why itong NGCP diri hira mismo ito nagdi-decide kung mapahitaas ba itong sukot kay Kevin kay diri kuno ini era jurisdiction pero hira mismo ito maghatag hin mga reports kung magpapabilin ba nga sufficient itong supply or kinahanglan naton demand gihapon itong mga consumer nga mag-imit-imit itong paggamit itong kuryente kay naapektuhan na compromise itong mga planta nga dito na sinirangan Visayas kay Kevin. All right, damo nga salamat kay K5 Carlo hining imo report. Alright, kay Kevin, diyan ma-update talaga kita pag-post kung ano pa iton mga ginhingita nga mga rason nga dito na pagitaas kay actually nasakmo mo yan na iton NGCP mga reklamo kay matungod magud ini nga tika ay nga pagkomento hiton sukot hiton kuryente dili nga dito Eastern Visayas kundi apos nga Pilipinas. Ini nga regional conference nga kay Kevin ginbuhat hiton nationwide. So tanan nga mga personales hiton NGCP ginpasara nga dihiton
bumpos nga nasod Pilipinas para pagka may adahin mga regional conference para ipahibarog gihapon kung ano iton situation nga dihiton in GCP nga nasugad gihapon ito na cooperatives ka Cape Kevin. Sige, thank you, Carlo. Alright, kay Cape Kevin, hindi na pisya iduro tayuhan na DTX Confirmex na kagkapi ka na dito sa kapay ni Cape Congress ka parang kapyon na mga balita sa bisyong publiko ngayon kaliawa na siya na natakloban ng dugos nga sinirangan Visayas sa K5 and News Japan. K5 News FM Live Report. Alas 12:41 ang aton oras mga ka-K5. Adi na kita last round han aton programa. Kaupod na naton ka-K5 Rayboy the Wonder Boy. Good noon, Luzon, Visayas, and Mindanao. Thanks God, it's Thursday, kahit Kevin. Kumusta timbaga, hoy, bisinadlog, Kevin? Amo lagi hapon. Parehas Nakarinig na na. ko na gihapon. Mga sugad hiningatak na mapiraw-pirawan na. Balita no, Kevin sa libang kung taday ng party happer. So, ikaw nga lagaon, pero gwapohon. Labi na gud ikaw nga lagaon, pero muni kang liwat. Nanay, tatay, an aton liwat. Lola nga lolo yung tangla. Kumusta ka mo? Unta ba ka nag-review na ka mo ha? Kasi syempre, panahon yan na, maping itay, o kinanglan kung baga may diabetes ka mo, or high blood ka mo, don't forget anit pagtik talagahan, DTX 500, an makusog nga panguntrahan, high blood pressure nga, diabetes, yung kinanglan, may padis to idol, oo, and Mighty C, the alkaline vitamin C. Much better ano ha, gintitik niyo before ka mo kumaon, aga, udto, ngan gabi, oo. Ngan sa libang ko FKB kaya nagbe-birthday na daw, banatan ta naman. Ala. Mga happy birthday hayong tanan. Nadiyan aton birthday song. Yeah. Birthday na naman ka managbitit adlaw. Birthday nga naglabay baga dahil kakulog. Yan na kay birthday ang ay pasalamatan. Yan na kay birthday paglipay kita tanan. Birthday, maluwat mo, pagandam na basi ka makagluto. Birthday, maluwat mo, pagtaragay ngan pagwisyo. Dito mga sarang sa partner ni Kakipay, Kevin Susana. Nang tibusang kay Kakipay, Riboy the Wonder Boy. Don't forget anay pagkatusing bahan, pagpasalamat good, hit aton magarahom, nga tayo ang grasya nga damo, kwarta nga damo, labaw nga tanan, always good health, Kevin, di ba? Malipayon nga patron, Karigara Leyte. Uy, nag-aasik din na di. Oo. Ari pa, happy birthday nga nakan Justin Salas, okay. Happy birthday mo, Justin. Ada happy birthday anay kay Kevin niya. At aton, Kakipay, klinika Ma'am Darlene Toledo Padilla. Birthday nga yan. Oo, Ma'am Darlene, happy birthday ha. Adan, naman didaan na spaghetti di nga ni fruit salad. Ito kumara sa akin. Ani pa happy birthday nga kan Sir na Michael Dagta ngan. Belated happy birthday na naton minahal nga senior citizen dida kan Nanay Aurora kakulop nga adlaw. Kakulop. Oo, kay wala mag-greet haya kulop kay baga na busy kita pag papa niya message or hina. Naurhe. Sige la kay kakulop pa man la, mapasok-pasok pa nga greetings. Labi na gutin media dalitson niya kakulop nga baga krakilo. Goy, karasa. Ini magbati tingin imo anak Sir Kokoy o Kinyo. Ako nakakakuan malakit song kon libre. Ay mo gipakito. Naguhol mo na tagpakaon kon libre pista, birthday. Pero kun ako nagulo garing. Aba kaya bugot kay baby na bursada nabubuot. 750. Nagiptakot sa nagutibay yan at kilo. Oo, baga kinukulbak anay. Oy, by the way, katugata sports update na baby na no. Kaya nasa na. Kagabihan mula yung Governor's Cup, ansyahan niya mula yung Converge versus Tira Firma Jeep. Close fight man ko no? Oo, first quarter to second, naglilamang-lamang ka dinigihapon nga Tira Firma, tapos Converge na lewat. Pero, handa, katapusan mula ang lamang duhagod live Kevin. 2 points. 2 points. 1-0 ang Converge, 1-0-3 ang Tira Firma Jeep. Ano na record hini nga kuan nga Converge? 2-0 ada? Amo. 2-0, tama. Itong Tira Firma. Nakakuha usa.
Mga 1 to adet record din nga terra firma. Okay. Tapos, ani ka duha nga mulay kay binano. Meral ko bolts, di ba nasing kita Yamano? Oo. Ba't naduklat 5 Kevin? Kay waray man nga import. Ada kaya mula. Waray import ka ng Meralco. Kanina nagpakasabutan aga nga naperde. 1 point lada. 1 point la. Kay 97 ang bolts, 98 ang Phoenix Super LPG. Phoenix. Phoenix. Wag waray pa nakaperde ang Phoenix. Waray pa. 2-0. 2-0 nagipera. Meralco is 0-1. First game pala ito ang Meralco. Mo kangina na pagbasa ko waray man ngayon import pa iton Meralco but nahangain an era import ini siguro bangin nagkitalanin mo like anot galawan ba may ka-schedule hit buwas Biyernes may na buwas pero di tala ni Guerreville buwas na lang nato buwas na okay kay ita kinihinulat it nga imported tinibra kung ano gilawan ito ni Brigley. Pag kita nato, nagbaga-abot yung karuhin. Para buwas. It aton, naging, at ako lang nakikitaan, di na Facebook, iya lang mga talagod. Ay, kay Boss M. Kevin mula siyahan, Macau Bears versus Converge. Macau Bears versus Converge. Tapos? Blackwater versus Magnolia pa. Waray pangay. So, it-schedule it, hinibra San Miguel Kevin, may haay pa. Kita on tayo CCTV, agit CCTV. Sige. Maihap Kevin, waray. Hinibradi, pizza, July 24 pa. Agay, kaihap pa. Ito pa ito, Biyernes. Sunod na semana. July 24, Blackwater na nakamuli dayon. Chicken curry la. By the way, NB, sing panimot, chicken curry la. Aday curry, sing panimot kanina. Hiyan na good personal mismo. An baga nagyakan, yan ito kan Lebron James. Hiyan ang personal nga nagsiring kan Lebron nga Didi Haamon. Kay Didi Haamon, kay Golden State, at tumanin San Francisco. Didi Haamon, maupait panahon, parehas sit imo inuokyan yan na, Didi Hakuan, LA. Haros parehas. Kung na-enjoy kahin golf, damo didit mga golf course. Tapos, haranin itim pag-ulit imo balay, kaya ada ka man laha LA. Tapos, hikaming ate, maaram kami magdaog. May pinaka-importante ito. There is ulit ibang ate, maaram lahira maperde. Correct. Kan sing panimo kanina, pipin matay mo kanina programa kanina niyo baga sports update mo na naga. Ug semer. Itira kasi kuan, itira kasi movement. Nagkakasya na Lebron. Kaya nagkausa mo na rin. Maaram na itira mga galawan. Chemistry. Ngan iton kuan, iton Golden State, nagkikinahanglang gudhin matatapuran nga player. Kay diri pa man makakamulay si Jimmy Butler tub December. Waray pa kay kukuryan pa talaga ito era. So it plano it Golden State pag malakuha agud kan LeBron. Ira kikitaon kun maopait kamada tub nga December. Kun maopait kamada i-trade dito si Butler, mapili itin madigon nga barubata. Correct. Pero kun magloya-loya hi Curry or hi LeBron tungod it ira mga edad, ipapadida lagi hapon ti Butler. Para magdaramo hira nga veterano nga matatapo. Kumbaga pundo lahi Jimmy Butler yan ang panahon kay siyempre medyo man niya. At least pag next year kumbaga siyempre tuloy-tuloy mo season, di ba? At least makakasunod na siguro mga April or May. Ito di nga pantag. Amo tinetirigon pamati ko bangin yan ang weekend. Ambot lang kung maghulat pa Lebron ka man World Cup. Kahit itong championship itong World Cup, yan naman nga tiarabot ka Domingo. Correct. Spain versus 19, Argentina. 19. Siguro, di lang Lebron magpapasamwa kaya ada pa World Cup. Kasi pa ni mo noon mo pa talaga, usalah yung baga, matunog good. Oray pag-irestoryahan nga iba. Yala. Wala to nada. By the way, kay Kanas si pasado na, shoutout kita, hanaton mga mga drivers natin na may St. Francis Tuda, mo pa yung atak na yung mga idol nila, labi na ko din may Timuda, may dependensya, may RTR, di natin yung merkado. Kumusta natin mga MC drivers, natin mga PDCab drivers, natin mga T-bike, Kangking Cab, kumusta kami atak na? Unta baga nakalapos na kamo ha? Ngan ay nang pagtabok kamot ibang karsada natin mga T-bike kay bagay ng pagtikita ni Kevin, di ba ha? Kumbaga, adila ka sulod-sulod lanay, kay para ticket. Ngan shoutout gihapon natin mga barbershop na dakan Sir Kokoy lanon ti Sir Kokoy mo pa tak na yung bagalamo ng takbog Sir Kokoy baga makada naman kada dingan ni buwas or niyan makalugar ha ngan shoutout gihapon na dakan na Sir Rins talon ti labi na go di Sir Lucio lanon ti dinata im barbershop kada kan Sir James Bardahi labi na go di Michael Tata
ngan dandan ngan ha Steven barbershop gihapon nadagan si idol boss robot Dave ngan obit ngan didagi hapon ora-ora pa ni Maya Cosme Barbershop o ngan Hakilis Barbershop hamay sanusingan Habidinos Barbershop batala barbershop para tiswaray silos anaton makan Dave kibinat tinangatak na hamay eat and run di may apitong ngan hasula itiri oy mo pingatak na pwede hayo nga may 3 kids sitter gap mo pingatak na yun mga mga server dida labi na god din asawa ni Sir Kokoy na nunti nga na naton mga guards on duty kibin na lagi hapon eda kan sir may kapangian dida sir again naton nga guard si nakalutugod ako itingaran labi na hapitong liwat si Sir Roger Pabi oo mo pingatak na mo ada kay syempre shoutout gyapon ng mga senior citizen labi na PWD ngatak na nga kam Ginny Notal Biniko nga na always na mamatian na Haki 5 kay amot yan baga pinamatian na always na Haki 5 pam Ginny Biniko mo pingatak na mo labi na gud yung Rachel dida hita mo pingatak na mga taga barangay 42 ay ngan may drama man kita gyapon ano ang T5 Diaries ikaw kalimutin na pagsubaybay katapos ang balay ni Biloy ada kay alas 12 pasado na damo salamat sa pagpadiha mo na hoy biskan lo ngayon natak na no ini kaki 5 Riboy The Wonder Boy parang kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan Kaliawa na siyang Tacloban ngan Bugos Kasinirangan Visayas K5 News FM. Palanat nga pa shout out didahan mga drivers ang tabagkadot ko naniniringod to hiraya na kumusta ka mo dida waray mapantay ka man ka matso han tabagkadot ko drivers. Ala, hinautunta nga tanan na nagpakapaningod to na yan na. Ay adi mag-aalauna na. So karon talanay, boss, para naton Biyernes nga edisyon. Na naton programa 11 Mbps. Technical side, iging kaupod naton, ka K5 Milton, ngan ka K5 Ray. Ako naman ka K5 Kevin Susana, keep safe. The Mix. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan Kaliawan ha siyudad han Tacloban ngan Bugos Kasinirangan Visayas. K5 News FM. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong